we're back with Ask Theo. I think this is a question that means a lot to you. The way climate depreciates the planet, the climate change, is it an individual personal sin or a collective humanity sin? Well, pag sinabi mo sin, ang gitna ng S-I-N is I. So siguro, simulan natin sa I. No? Wala namang collective kung walang mga persons individually involved. Pinag-usapan ng collective, naandyan na yung sinasabi nating corporations. It's true. Diba? And even, baka yung mga pamamaraan ng industrialization or production of nations na ang kanilang mga batas, hindi sinasakop ang patungkol sa, sabihin natin, Sustainable Development Goals ng UN. Kasi meron na yun eh. Dapat lang sila sumang-ayon eh, lalo na sa carbon emissions. Ngayon, at the end of the day, ang tingin ko sa climate situation natin, dapat personally natin eh, number one. Ano ba ang naiko-contribute ko sa climate change na to? Number one, siguro, ano ba yung binibili ko? Ano yung madalas kong gustong bilhin? Sabi nila, kung madalas kang bumili ng, sabihin natin, ng mga branded, ika nga, eh, normally, galing to sa abroad. So, para to i-import ng Pilipinas, may carbon emission Yung ang aeroplano. Yeah. Ang tawag doon, carbon footprint. So, kung ikaw gusto mong tumulong, unahin mo muna ang iyong consumption index. Ano ba ang carbon footprint ng iyong binibili at yung gusto mo? No? Sabi nga ng iba, eh bakit ka bibili ng spam na galing sa Amerika? Eh siguro meron naman diyang may maling galing sa China. Diba? O baka naman dyan may CDO product. Baka naman dyan may Pure Foods product na galing sa CDO, Pilipinas. open po kami sa Pure Foods sa pag-donate nyo. Nabanggit namin kayo. Alam nyo po, number one yun eh, ating consumption index. Bakit? Ang kalalabasan nun, more than looking at the climate impact natin, siguro it will also help us in the so-called simple lifestyle. Kasi what really contributed to this climate situation is the over-eagerness to really accumulate wealth. And sell more. Yes, that means you've got to You produce, buy more. distribute, and sell. And that cycle of production, distribution, and selling first requires, saka kukuha ng raw mats. Saan ang raw mats mo? So, sabi nga nila, Father, pag sinabi mo no to mining, itapon mo yung cellphone kasi kailangan mo ng mina sa metals na yan. Pero ilang cellphone ang bibilin mo? So, pwede mong i-lessen ang mining pag ang consumption ng number of cellphones is getting reduced. Why should you change your cellphone every time there's a new model? At ilang sapatos ba talaga kailangan mo sa life? Yes. So, pag pinag-usapan ngayon ang consumption index, change of lifestyle, alam nyo, may impact yan sa economics. Di ba? Bakit sila magbebenta nauuwi sa warehouse? Di ba? Bakit sila mag-i-import hindi naman pala binibili kasi nag-go local? Pag dahil sa go local na yan, ang kinakalabasan ngayon is that pati ang economic, let's say, environment, magbabago. O kunyari, pati yun, ayaw mo nang i-support anything in plastic packaging.
O just imagine, ang SM, nirefuse nila any PET bottle na mabebenta sa any SM facility nila. Could you just imagine yung impact na lahat ng mga producers, kung gusto na makabenta sa SM facility, kasi andun ang tao, mag-iiba sila sa packaging nila. Di ba, tingnan niyo po na consumption index ng bawat isa can have a dent. Lalo na pag sinabi mo, ang pamilya natin. O ikaw, leader ka sa isang industriya, ang opisina natin. Kunyari, nasa call center ka, ikaw ang, let's say, ang manager. Sabi mo, sa aking grupo, lahat tayo, magmamag tayo. Di tayo bibili ng palaging meron tayong cup dyan sa ating coffee maker na yan. Mugs tayo. O, ganun. Change of lifestyle, magkakaroon ng economic impact. Sana makahinga. Back to kasalanan. Back to kasalanan. Kasi there are rising temperatures on the average na exceed na nga yung threshold. So malala ang magiging effect sa planeta. Kasi tayo yung pinaka-biggest contributor ng plastic sa dagat. Now, when God created, di pa ako tapos, kaya siya kasalanan. When God created the world, He saw that it was good and we were made custodians. Sinisira natin. So kasalanan natin, di ba? Yeah, pero anong punot dulo na kasalanan? I think ako rin, nagkakasala dyan. Kahit di ko siguro nako-confess. Kasi inuuna ko yung convenience ko. That's true. Yung mas maalwan sa akin. I find it difficult to exit my comfort zone. Komportable ako. Kasi ayaw naman natin mahirapan, ayaw natin pagpawisan. And so therefore, kamukha ni Adan at saka ni Eva, magiging dakila para ako, makapanginoon, makapangyarihan. Pukunin ko lang to. Kunin ko na lang, di ba? Kesa yung mga siwa. Sabi naman sa kanang Panginoon you will dominate, di ba? Dominion. Pero paano? Alagaan mo. Ito sabi niya, isang pitas lang, Panginoon ka na. Ayan, diba? Nagkagulo lahat. I think, ang bawat isa sa atin, checkin natin, are we a person of parang lesser evil sa atin, yung ayaw natin ma-inconvenience, ayaw natin may storbo, ayaw natin malayuan pa, yung mabilis na lang, instantaneous. I think, check ko yun para sa akin sa pagkakasala. Kasi minsan ang ating kasalanan, big sins kagad Diba? Gumagawa tayo ng mali. Pero ito, attitudinal That's true. Yung iyong pamamaraan. Way of life. Way of life. Kaya nga sabi, lifestyle Lifestyle. Huwag nyo na akong tanongin, ba't ako ganito tumaba? Aging yun. Hindi dahil sa dami ng kain. Last point about climate po. Ang sabi ni Pope Francis, common home. So si Pope Francis, Katoliko, leader ng Catholics, 1.2 billion. Of course, if he could influence 1.2 billion, that's 1 every 7 of the 8 billion people in the world. Laki doon, That's massive. Pero hindi Ang kanyang sulat, hindi sa Katoliko. Ang sulat niya sa 8 billion. That's true. So whether yung 1.2 billion na sana i-espouse ng mga Katoliko, ayaw niya Sabi niya, hindi ang Katoliko ang aking kinakausap dito. Bawat taong may damdamin, merong puso sa kalikasan kasi common home. Lahat ng resident ng planet Earth. Bakit? Kasi nga, hindi pa pinapanganak ang mga bata, mga tao na will inherit the earth Kaya sabi niya, can I enjoy a garden but I will make it a desert for my children or my grandchildren? So parang sabi niya, parang namang hindi tayo foresight, wala tayong foresight. Ayun, balik na naman sa sarili. Parang, ano ba, what's in it for me? Parang lahat ng gusto kong ipunla, dapat kong maganan siya.
everything I seed, I would like to harvest even more. And so yun, accumulation. Kaya ako bringing up to the theological side also of climate change. Kasi ito na yung pagkakataon natin, Father, na kumbidahan sila dahil Don Bosco School of Theology ang may Laudato Si course. Hindi lang, no? Oo, so kasi we can invite people to attend this. Correct. Meron kami Laudato Si course po, 8 Saturdays. Pero ang gusto namin maging Laudato Si School of Theology. At galing ng Santo Papa sabi niya, kung lahat lang ng pare, bawat seminarista nag-aaral ngayon, sasabihin nila about this climate crisis. Di ba linggo-linggo yan? Kailangan ba pumunta palagi sa Don Bosco School of Theology kung ang eskwela namin sa kanilang pamumuhay at sa kanilang ituturo, magiging katikista ang aming mga seminarista, magiging pare. Imagine we have 19 nations of the world. Narito. 6 countries of Africa, imagine. Just imagine ang impact namin, di ba? Yon. Punta kayo dito. At hindi lang kami po nagtuturo sa curriculum, meron kaming eco hub dito. And hindi lang siya the lecture type, but how to apply it. Yan. Yeah, kasi we combine theology, ecology, and technology in this course na pwedeng attendan ng mga schools, padala kayo ng mga crusaders na magpapasa sa inyo, or sa parish, may ecology ministry na ang parishes. Correct. Or corporations. So, go visit the Don Bosco School of Theology website and learn more about these 8 Saturdays that you can participate in. Merong nagsabi sa akin po, sa February po yung next. Matagal na Matagal na tong inaayos ang kalikasan. 1995 pa lang marami ng tao. And yun na nga, kina-quantify nila ilang bang bulto ng plastic ang ating nalikom na tanggal sa mga estero. Kasi ano yan volume yan, wini-weigh yan. Pero minsan sabi nila, wala mang tumitigil magtapo ng plastic di ba? Kaya sabi nila, nauwi sa quantifiables. Nung pumunta daw sila dito, kumuha ng course. Sabihin ko na yung pangalan, si Nonoy. Wala na yung family name. Father, ako nasa sustainability ako ng isang eskwelang malaki, system of schools. Ngayon ko lang naintindihan, bakit ko dapat ginagawa ito? Ang motivasyon pala, sabi mo nga, yung iyong pagiging image and likeness of God, iniata sa iyong Diyos, sa lahat ng iyong isip at gagawin, sana makilala siya. Itong pamamaraan niya. Hindi lang magbilang ka lang kung ano na-reduce o na... Hindi Statistics lang. Di ba? Ang Diyos, gusto niyang makilala ang kanyang pamamaraan. And it is care. It is really concern. And bakit? For the other. So, yan po ang aming climate episode and a bit of theology. So, please don't forget to like, subscribe to our channel, or share. Lalo na kung nagagalingan kay Father, dumadami na rin ang followers na to. And keep on asking Theo.